Okay, magandang araw po sa inyong lahat. Ang i-discuss natin ngayon ay isa na naman pong principle of international law, which is the lex situs. Ano ba ibig sabihin nito? So based sa definition, lex situs shall mean that the applicable law regarding the acquisition, transfer, and devolution of the title to property is the law where the property is located. Tinatawag din itong lex loci resite, or the law of the place where a thing is situated. Sa madaling sabi, pag sinabi nating lex situs, ito'y nangangahulugan na ang batas na sinusunod ay base sa lugar kung saan makikita o matatagpuan ang isang ari-arian. Halimbawa, kung ang isang lupa ay nasa Pilipinas, nangangahulugan lamang na ang mga batas ng Pilipinas ang susundin para sa lupa na matatagpuan sa Pilipinas. Ganon kasimple yun. So, punta tayo sa legal basis natin pagdating dito sa Pilipinas. So, makikita nyo to sa Article 16 of New Civil Code, first paragraph. Accordingly, the real property as well as the personal property is subject to the law of the country where it is situated. So, sabi ko nga kanina, pag sinabing lex situs, ito'y principle of international law na tumutukoy sa mga batas na ipinatutupad batay sa lokasyon ng isang ari-arian. Lagyan natin ng sample. Mr. F, a Filipino citizen, owns a piece of land in Japan. What law will govern in determining the ownership of that land? So makikita nyo rito, isa siyang Pinoy na merong ari-arian sa Japan. So ano bang batas ang mag-govern? Yun ba yung Philippine law dahil siya ay citizen natin? Or Japanese law dahil doon makikita ang kanyang mga ari-arian? So I will give you 10 seconds to think of your answer. Then later on, we will give the suggested answer. So tignan na natin. Tama po ang sagot nyo. The correct answer for that is applying lex situs principle. It is the Japanese law. Dahil doon matatagpuan yung kanyang ari-arian, so yung mga batas ng Japan ang masusunod patungkol doon sa ari-arian na yun. Yan po ang lex situs principle.